I am Maharlikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers, the land of our ancient ancestors, the land of God, of Allah, chosen for the new generation to live in peace and harmony. This is Queen Helen of the Richard Elizabeth III, September 29, 2023. Marami pong salamat sa inyo. At least, alam ko na maraming nag-aabang sa ngayon. At medyo na late konti. Dahil nga, siyempre, marami pa akong inaasikaso, marami pa akong ginagalawan. At alam naman natin na sa bawat isa sa atin, meron tayong mga aayusin. Marami pong mga nangyayari na talagang nakikita na ng buong mundo. Kailangan ko lang po ilagay ang aking spec kasi medyo nahihirapan ang ating paningin pagdating dito. Pero pwede na rin, at least kitang-kita tayo, mata sa mata. Okay? Yan na ngayon ang aking hiling sa inyo. Magandang umaga by Charito, Ma'am Vivian, Dema, okay? Lahat kayong nag-abang, Lolo, mga lola ko sa iba't ibang bayan. Good morning po. Good morning din sa ating mga kasamahan na talagang gusto na rin makilahok sa bawat araw natin na broadcast. So lahat ito ngayon tinitingnan natin mabuti. Okay, so good morning, Sultan Pokan. Marami tayong haharapin, maraming mga dapat i-check, and thank you for being there all the time for me. Dayang Ruby, marami tayong aayusin at marami akong dapat i-discuss sa inyo. Sultan Kayulawan, congratulations, nakaregain ka na ng iyong kalusugan. Keep up the good work. Hindi tayo magpabaya. Dato Abdallah Sulaik, marami tayong dapat pag-usapan dahil ito na yung mapilindo natin ang siyang may poder para sa consolidation natin lahat ng SIC. Okay? Na ngayon ay iisahin na natin ang control. Okay? Kasi maraming gumagawa without my knowledge at hindi natin alam kung paano nila ini-install ang database. Una-una, yan ang hiling ko sa inyo. Bayanihan tayo, pero kailangan natin bigyan ng pagkakataon na maayos natin ang ating pamamahala sa ating sambayan ng Maharlika. Kahapon, maraming nagtatanong at maraming lumalabas sa tri-media, sa social media, about doon sa mga taong gustong bigyan tayo ng trials. Mga kasama ko, no, nandiyan kayo, talagang, kumbaga, Josephine, kayo yung mga inaatake. So lahat kayo na mga kasama ko. Unang-una, nagpapasalamat ako dahil pinapakita ninyo yung suporta, yung pagmamahal. Yung tinatawag natin, yung concern, love, compassion. Pero kailangan natin magpatawad. As I researched last night, ang mga iyan ay siyempre naghangad na makuha nila ang gusto nila dahil sa nakaupong caretaker president. Wala naman silang alam sa sinasabi nating end
ng authority. Kasi nga tinago, kabilin-bilinan na wag i-discuss, kabilin-bilinan na wag santikin si Helen. Pero salamat, at least naparatangan tayong unggoy, at least ngayon, makita naman sana niya ang pagkakaiba. At least cute naman, di ba, na unggoy? Diyan yung makita si Queen. Ginagawa kong positibo bawat pangungutya ninyo. Si King, nakita ninyo, ginagawa ninyong mga ibang paraan. Okay? Dito nakikita ang lahat. Kailangan maging maingat tayo sa pananalita. Lahat tayo merong pagkakataon na sumikat sa mundo. Sana naman, if you want to become famous, gusto niyo magiging tanyag sa mata ng publiko, huwag kayo mang-apak ng tao. Dito makikita. Kaya nga kahapon, pasalamat ako sa mga lolo, sa mga kasama kong taga-Limorya na nagtanggol, lalo na sa mga taong nagsasabi, sinusukuban, niluluklukan ng mga spiritual na mataas. Kabilin-bilinan sa spiritual life. Alam ninyo yung lolo natin, si Haji Hasan Pasang, yung bantay ng ating oil field, alam nyo ba yon? Nakikita iyan na dasal lang siya ng dasal. Ayaw niyang magsalita kapag ang mga pananalita ay magiging isang hindi angkop doon sa kanyang bilang isang napakataas na spiritual. Better left unsaid. Buti na yung wag mo na lang sabihin o magsalita man kapag hindi naman dapat magsalita. Kung ang pananalita ay nakakahiya sa iba at hindi tanggap ng iba, lalo na sa Book of Life, naka-record po yan, mga kapatid ko. Kaya nga, Lolo, thank you. Thank you for protecting me all the time na hindi masasaktan na muli. Nasasaktan, konti-konti. Pero ibig kong sabihin, lahat ito pinaghahandaan. Bawat pananalita, binabantayan ninyo. Ibig sabihin, kung kayo ang pinili at binigyan ng korona ng Universum Magnum, bawat salita na namumutawi sa bibig ay bantay. Binabantayan po iyan dahil ang pagkakamali ng bibig, maraming maaapektuhan. Pag naghudyat si Queen, hindi ako ang nasa likod niyan. Kayo sinasabi nyo, kayo naman po na mga kapatiran, meron kayong gustong iluklok na inyo. Okay lang yon. Marami din kayo. At nagpapakamatay din kayo ipagtanggol yung reyna ninyo. Okay lang yon. Pero ang hiling ko lang sa lahat, kung kayo naniniwala na siya yung reyna na itinalaga ng propesiya ng kalangitan, doon kayo. Huwag kayong bumalik kay Queen Helen Abdurrahman o kaya pumasok dito bilang tagamanman lamang. Kasi magkakasakit kayo niyan. Unang-una, marami akong bantay. Pangalawa, hindi nyo alam kung anong sunod na hakbang ng kalangitan. Pangatlo, hanggang
diyan na lang ba kayo sa inggit? Dahil lahat iyan, punot dulo, inggit. Super inggit. Malaking inggit. Biro mo, buang lahat na lang ng hindi magandang pananalita. Hayaan ninyo ang publiko ang humusga. Hayaan ninyo na makita kung sino ang mga kasama. Kaya nga may followers, merong friends. Birds of the same feather flocks together. Ibig sabihin kung ano yung kagawian ng isa, iyon ang kagawian ng liderato. Marami na akong napasukan kahit ako'y hindi pa naitalaga ng kalangitan bilang Queen of Universum Magnum. Nakita ninyo dyan, may mga picture akong pahugis pababa, may picture akong pabilog, may picture akong matanda. Iyan ang ibig sabihin na merong gumagamit sa katawang lupa. Now, I am asking every one of you na sinasabi na kayo ay niluluklukan ng Diyos Ama. Tama ba yung pag-uugali ninyo? Tama ba yung pamumuhay ninyo? Tama ba yung kinagagawian ninyo? Tama ba yung nandoon kayo sa hindi tanggap ng espiritual na pamumuhay? Pero ang tapang ninyo magsabi na kayo ang Diyos Ama. Tama ba yan? Ang Diyos Ama hindi nagsusugal, hindi nagda-drugs, hindi nakalukluk sa maitim na pamumuhay. Kaya nga, pruweba sa pruweba po, mga kasama. Kung kayo sa katauhan ko, na naisin nyo ba manakit ng kapwa, ng basta-basta na lang? Si Queen inuutusan, tandaan nyo yan, to put divine justice. Implement divine justice. Ngayon, saan kayo? Saan yung malalagay ang inyong mga sari-sarili? Kapag hiniling na ng kalangitan, kayo ba ay sisingilin dahil kayo ang presidente? Dahil kayo ang pinakamataas na militar? Dahil kayo ang reyna? Sisingilin kayo pagka tayo ay namatay. Kayo? Ano ang nagawa ninyo sa kapwa ninyo? Kayo ba handa? Dahil ang kamatayan, hindi yan nalalaman. Kami alam namin, siyempre. Dahil meron kaming tagabantay na magsabi sa amin. Kayo, it's like a thief in the night. Mawala na lang bigla ang hangin ninyo, papalya ang puso ninyo, wala na. Collapse lahat ang major organ nyo kapag wala na kayong hangin o oxygen. Handa ba kayong mamatay? Handa ba kayong tanggapin ang parusa ng kalangitan sa inyong kasamaan? O hanggang diyan na lang kayo sa kasamaan na forever mangibabaw at magluluklok sa inyo? Mismo si Satanas na. Yan ba ang gusto ninyo? Yan ba ang gustong buhay ninyo? Na kung saan sa umaga pa lang mura dito, mura doon. Kung saan ang inggit na pangingibabaw. Alam ninyo ang inggit, iyan pa ang kasalanan mula sa Paul, mula kay Cain, kay Abel.
hanggang sa dugo ni Solomon, ni David, ni Jesus, kay Muhammad. The same old story. Inggit, jealousy. Hindi kayo magkaganyan kung wala kayong inggit sa katawan. Kaya niyo bang maging mukha ni Helen? Ang mukha ng pinili, kahit i-triplicate, i-quadruplicate ninyo, lahat iyan, hindi niyo pa rin makita ang angking pagkatao na nagpakatao, nagpakababa para sa inyo. Subalit, kayo walang pakundangan. Ngayon araw, supermoon. Kanina, naglabas na ako ang araw, pulang-pula. The red sun appeared in the vastness of the heavens when I woke up. Pula ang araw. Dahil mamayang gabi, ang liwanag ng supermoon matutunghayan dito sa Singapore, sa Malaysia, at sa buong karatig po. The backmoon, lahat iyan simbolo ng pagbawi ng lahat ng kayamanan dahil ang logo ng Bank Negara ay USA. Ang USA na natubuan na ng sungay para maging isang hinog na USA. Iyan ang dahilan. Mapatalinghaga. Pero yan ang katotohanan. Maraming naghahangad na makuha ang pera na kaimbak sa Central Bank of Malaysia. Maraming nagpapakamatay na mga negotiator, programmer. Pero ito, pinapahabol sila dito. Kaya nga kung ako sa inyo, tantanan nyo na. Hindi sa inyo iyan. Ang bawat testamento na hawak ninyo, may nakalagay dyan, source of origin. Sino nagbigay sa inyo? Si Ferdinand Idrolin Marcos. Pumunta si Bongbong sa Singapore. Alam niya rin kung anong nangyari. Pumunta sa Indonesia. Alam niya rin kung anong nangyayari. Kahit pangalan ninyo, kahit kadugo kayo, kahit programa kayo ng buong mundo, may programa ang kalangitan para sa sangkatauhan. Pinagpipilit ninyo. Ngayon lahat ng account na yan, hindi nyo makukuha kapag may pitik ng kasamaan ang inyong mga puso. Kahit pa sangkatirba na ang ibinibigay sa inyo ng mga otoridad. Ang Diyos pumipili kung sino ang dapat. Kaya nga alam ko, dito sa nakikita ko ngayon, ayaw ko lang magpatulo ng luha ngayon. Dahil araw natin. Araw ng buong mundo na kung saan ang kalangitan nagbubunyi, ang kalawakan nagsasaya sa pamamagitan ng mga signos ng buwan at araw. Dito nakikita ninyo. Talagang mahirap intindihin para sa mga taong walang tiwala, walang kaluluwa, o walang pananalig sa iisang Diyos Ama, sa Allah.
Marami akong naging kaaway sa paningin nila. Dahil akala nila, katulad din ako ng politiko. Ipapaintindi ko po sa inyo. Ang politiko, hinubog ng mga nanay, tatay, kapatid, uncle na mga nakaupo na politiko. Ginawa nilang eskwelahan ng kanilang pamilya at itinuturo kung paano manalo bilang politiko. Tinuturuan kung paano magkalap ng pera sa pamamagitan pag-upo bilang gobernador, bilang congressman, congresswoman, senator. Lalo na pag naging presidente. At ang inuutusan mismo, ang asawa, para magkalap ng pera. Tama ba yan? Lalabas lahat iyan. Sa divine justice, wala kayong magawa. Ilalahad lahat iyan. Iluluwa nyo lahat ang kasinungalingan na nandyan sa inyong mga budhi. Hindi akong may gusto ng buhay na ito. Tingnan nyo naman kung paano hamakin si Queen, si King. Sila ba may nagawa sa bayan? Ngayon sila pa ang mananakot, stealing the video. Excuse me? Once you are inside the Facebook and the YouTube, before you register, nakalagay dyan, do you allow that your data will be in their database? Ngayon that it becomes a public property and anyone can trace you through your IP address. Kahit anong tago nyo, kahit yung account ninyo incognito, kahit baril at bala lang ang inyong mga wall, o kaya kung anong klaseng mga pictures, matitrace pa rin kayo. At this time, nakikipag-ugnayan na po ang Interpol sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok. Whoever na gusto kong i-check, mabilis na po iyan. Alalahanin ninyo, hindi lamang pera ang gumagalaw dito, kundi katotohanan. Dahil alam na nila kung sino nga ba ang karapat-dapat na mamumuno sa bansang Pilipinas Islas, Maharlika. Maharlika, lupaso, iisa. Dahil ang hari at reyna ay tinalaga ng buong kalangitan ng kailaliman ng Lemuria na maging asawa. Para wala ng claim sa Kiram, wala ng claim sa Marcoses, Talianos, Diazes. Mismo ang Office of the President and Prime Minister of Malaysia, of Singapore, of Brunei, of Indonesia, and England became the haven, naging pusod ng claims na Magpilindo members 1963. Kaya nga inatasan natin. Because since immemorial, in 1200, ang Lolo nagkaroon na ng kasulatan sa Espanyol bago pa sila nanakop dito sa atin. May kasulatan na iyan 300 years from Spain. Kaya tayo namuhay sa kanilang liderato
na sa pilitan kinukuha yung ating karapatan, ang ating kalayaan. Pumayag tayo dahil din sa ating mga leaders, sa ating matataas na mga wealthy family na naglaro magpahanggang ngayon para sa karapatan pang tao, sa tunay na kalayaan, na kanilang nilagay lamang sa kanilang palad. I have to welcome each and every one of you listening. Ang Mapilindo 2023 ay siyang kasagutan. Dahil dito, mai-inventory lahat ng liderato na naupo mula 1963. Bakit? I'll give you the exact explanation. Dahil sa 300 years from Spain, bago natapos yun, nandyan yung Treaty of Paris, nandyan yung mga ginawa nilang pagbili sa kalupaan, Italiano. Lahat nandyan yan, napunta iyan sa British North Borneo. Kaya nakikita niyo si Queen, British North Borneo. From England to Lupasug as members, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Brunei. Lupasug has been the shadow government since 1200. Now, you can tell me that I am just playing the game. I am here to restore, reinstate, rehabilitate, restructure. Lahat na ng ilagay nyo na. Dahil yan ang kapalaran ni Queen Helena para malagay sa tama ang pamumuhay na matagal nang inaalipin ng ibang bayan at lalo na ang mga politiko na nag-aral para alipinin ang sambayanan. Nag-aral sila. Yung iba galing pa sa Harvard, galing pa sa ibang bayan, lalo na sa University of the Philippines, para itaguyod ang political dynasty na kailangan hindi makuha ng iba at kailangan may pera kada eleksyon para manalo. Vote buying, bayad. Kaya lahat ngayon ginagawa na naman nila. Itutuloy nyo ba ang barangay election? Unang-una, wala nang otoridad since 2013. Binigyan ko na kayo ng warning, diyan pa lang. Matitrace back na kayo, mai-inventaryo kayo. Sino ang nagbigay ng otoridad sa Smartmatic para magka-eleksyon? Kasi yan naman talaga ang kailangan. Huwag kang mag-eleksyon kung walang Smartmatic. Sino ang nagbigay ng pundo at sino ang nagbili ng mga boto through digital? Diyan pa lang tiklo kayo. I know my friend listening. That's why he cannot talk to me. Do you know being a IT? Pwede kang bayaran. Pwedeng mamanipula ang system. That's why IT to IT. And I am asking, no more authority since 2013. Kaya nga nagbiglaan kayo ng Sabbath standoff. Alam ninyo na legal ang pamamaraan ni Queen. Tapos hamakin nyo lang. Wow, salamat naman. Unggoy. Cute na unggoy. Yan ang ibig kong sabihin. You people that accuse me of such nasty and disgusting word, have you ever thought na kayo mismo bubueltahan ng pananalita nyo? I am prepared
Preparado ako sa panahon ko. Pinaghandaan ko ito. Tapos na ang pagdipa ko sa inyo na o Diyos ko, o Ama, patawarin niyo. Tapos na. Mamumuno ang divino gobyerno. Namumuno ang divino justisya through the sovereign court of Lupasug Empire. Lalo na nang bumalik na si Apo. Alam niyo ba ang pagkakaiba? Kaya nga nakakatuwa yung mga tao na nagkakalat, si Bongbong pa rin, wala yan si Abran. Respect the man. Respect the man. Malacanang is never yours. You are just being a tenant in Malacanang. Paano kaya kung mag-execute ako ng eviction sa inyo? Kaya nyo? That is not your palace. That is the palace of the Raja Sulaiman from Malacca yang de Pertuan Agong na yan mismo si King Solomon. Kaya kayong mga bata na nagsasalita, kaliit ng inyong pananaw. Dahil hindi kayo hinubog ng mga magulang ninyo sa tamang asal. Kaya nga tinatanong ko palagi, kaninong anak yan? Tingnan nyo sinong mga magulang niyan. Pag once na trace ko ang magulang, I know kung sinong anak kayo. Dahil ang magulang ang siyang inaatasan ng kalangitan para hubugin ang mga anak sa magandang asal at mamumuhay mapayapa sa mundong ibabaw na walang sinasagasaan na ibang tao. Yan dapat unang basic teaching as a family code yan. Mothers are the ones nakikita because ang anak ay extension ng inyong umbilicus. Pusod nyo yan, mga ina. Kaya nga kantahin nyo yung anak ni Freddy Aguilar. Saan kayo nagkasala? Saan kayo nagkamali? Bakit nalulong sa drugs? Nalulong sa barkada? Dahil kulang ang pag-aruga. Kulang ang pera. Kadalasan sinasabi. Hindi po. Kulang ang pangangaral na binigay natin sa kanila. At early age, alam natin na yan ang dapat natin ibigay. Subalit, wala tayong pera, ika nga, sa pagpalaki ng mga anak. Kaya naiiwanan at napunta kayo sa ibang bayan. Nagiging OFW. Pag uwi ninyo, barumbado na ang inyong pamilya, naiwanan kayo ng inyong mga asawa dahil wala kayo sa kanilang piling. Queen has a foresight. May programa si Queen. Hiniling ko yan sa mga lolo, sa kalaki-laki ng nakaimbak na kayamanan. Bakit nangingibang bayan pa ang ating mga kasama, ang ating pamilya, ang ating mamamayan at ginagawang negosyo ng politika ng Malacanang para gamitin ang mga taxes nila para sa kanilang luho, kanilang agenda personal para sa eleksyon, para mamumuno sila. Yan ang katotohanan, OFW. Ang galing ninyo magsuporta kay BBM, kay Duterte, kay Ramos, kay Gloria. Pero ang hindi nyo alam, ginamit kayo. Your taxes is part of the conspiracy. Alam ba nila ang mechanism? Alam ba nila kung paano nire-remit? Kaya nga, COA, maraming anomalya. Kahit anong kaso yan sa ombudsman, walang mangyari dahil kapit sila. Kung sinong nakaupo, padrino, tudo. Kaya nga eskwelahan ang political dynasty, tinuturuan ng anak. Maliit pa lang sinasabi na ito ang salita. Anak, ito ang maganda. Pag tayo nakaupo na, ito ang gagawin natin. Lahat ng mga project
lalo na sa mga daanan, lalo na sa mga bridges. Ito lang, dito lang natin gawin. Hindi na yan mapuntahan, hindi na yan machichat. Where is your heart? Katulad ngayon, nagbabangayan sa BARM. 200 billion plus. Nasaan napunta? Nasaan na yung 2 billion? Dami kayong ginawa. Yan ang sabi ko sa inyo. Out of the blue, someone will strike and let the truth spell out at makikita ng buong mundo. Ang nakakatuwa sa lahat, yung mga mamamatay tao na mamayagpag sa gobyerno, yung mga napagkakamalan na nakapatay, iyon ang napipreso. Sino ngayon ang totoong liderato? Yung mga mamamatay tao na sinasamba ng publiko dahil nakagawa ng daanan, pero ang kupit singlaki ng kanilang mga bahay, ilang kotse, ilang mga propriedad sa ibang bayan, yan ang hindi alam. Alam niyo ba yan? Panlulokong totoo yan. Alam niyo ba? To play as a leader of BARM, nakita ko ang pera. Maleta. Malaysian ringgit. Kaya nga masakit sa tenga ko noon. Kung totoo kayo, bakit si Alnas? Maleta ang dinidistribute na pera. Mga kapatid, mga kapamilya. Ngayon naintindihan nyo na. Ang bayaran ay bayaran. At forever bababayaran kayo dahil nag-umpisa kayo magpabayad na pati kaluluwa ninyo bayad na at diretso sa impyerno. Iyan ang kalakalan ng politiko. Iyan ang kalakalan ng claimant Sultan Sulu. Nakakahiya. Kung hindi lumabas ang totoong apo ng Malaysia, nitong ko Abdurrahman Putra Al-Haj, forever tayo inaapakan, niyuyurakan at kinukontrol ng politiko ng Malaysia. Dahil nga mga tanga ang Pilipino. Yun ang kanilang sinasabi. You are all fool. Kayo ang may-ari pero hindi kayo nakikinabang. Bakit? Dahil sa laro ng konspirasiya. Ngayon may padrino pa rin. Kaya nga sinasabihan ako, masakit. Mas ninais nila na manahimik si Queen at para lumantad ang kabalbalan, katarantaduhan ng mga liderato. Sa kasamaang palad, yung mamamatay tao, yun pa ang humahawak ng mga libreta ng BDO. Ngayon, hingiin nyo sa akin. Hawak ang duplicate, pero nakakalaro. Ngayon, paano yan sila lilitisin? Yun ang sinasabi ko palagi sa inyo. Time will come, you will see the difference. Ang dami ninyo. Mas marami na kami ngayon. Gising na ang bawat tao. Salamat dahil sa inyo. Nakita ninyo ang pakibaka ni Queen Helen araw-gabi. Maintindihan nyo iyan. Maintindihan ninyo. Kapag kayo ay victims na ng konspirasiya na kung saan hindi nyo alam kung paano kayo nakapasok at wala kayong aatrasan kundi mamuhay sa kanilang sinumpaang platada na walang iwanan dahil kamatayan ng buong pamilya ang nakasalalay. Iyan ang 666. You like to be there?
Ang propesiya, lalabas ang 999 to combat the 666. Pero ayaw nyo pa rin kasi maniwala eh. Nasa inyo yan. Kaya nga, tag 200 to become a member of 666. Where are you? CIGG, DILG. Oh, ngayon, hindi nyo kaya palang gawin yan dahil kasabot kayo ha. Because all of this are the leaders of drugs, the leaders of wetting, the leaders of illegal gambling, the leaders of human trafficking. Hindi lang yan. Leaders ng mga crooked children to implement chaos. And they are being tasked now in the internet to sabotage. Bayad po yan. Kaya nga, sabi ko forgiveness? Yes. Love? Compassion? Yes. But what is my appeal to the Lolo? To the one in heaven? Let us handle it. Yun ang sabi. Kung kamatayan ng hatol, hindi ko na yan madidi pa. Sinabi ko na nga sa inyo Too much for me. Didn't know na ang IP address ninyo, nililista po yan. I asked the Mafilindo office. Ngayon, thank you. Ang SIC natin na hinahamak ng lahat, Sovereign Identity Card, yan ang inyong pagkakilanlan bilang isang mamamayan ng sovereignty ng Lupasug Empire at ng Philippine Islands. Napakaswerte niyo pero ayaw niyo pa rin tanggapin. Ngayon maraming nagtatanong, anong benepisyo ninyo? Diyan pa lang nakikita niyo na you are protected by the King and Queen. Hindi pa ba yan grasya? Marami pa rin gumagawa ng anomalya. Maraming sumasalungat, ginagamit ang mukha ni King and Queen para manlinlang ng kapwa. Kasama daw kami. Ay hindi po kami kasama kapag iyan ay mali na. I am fighting for justice. Huwag niyo naman kami isama sa inyong pangungulekta. Ang binigay namin yung tama lang. Tama lang. Kaya nga minsan, itong mga kumpanya, alam ninyo marami akong association ginawa. Sinabutahe ng mga kasama. May pumasok na financial team. At merong mga negotiator, programmer. Ginamit nila iyan lahat. Pero ang hindi nila alam, may kalalagyan pag sila ay na-inventaryo dahil dito mas matindi ang kaparusahan. Hinamak si Helena, hindi makagalaw yan, walang pera yan. Ganon palagi ang sabi. And the worst thing when I am already in my family in Malaysia, harap-harapan, nangungulekta si Queen. Ngayon, tama kayo, ilabas ko lang kung sinong nangungulekta at nang malinis ko naman yung aking dangal, karangalan na sinasabi niyo, I am a scam. Who is now the scammer? Kayo. That's why Mafilindo 2023 Secretariat, you are responsible in putting this into justice.
Kaya nga ang PAPO has been created, established to put justice in the barangay itself. Peace and prosperity against poverty and oppression. PAPO, marami ding gumamit niyan. Maraming nagkakapera dyan. Marami ang nagsasabi sila ang may hawak niyan. Now that we outsmarted the law at ang royal decree ay na-enhance at na-upgrade into 115, lahat kayo mananagot. May mga pangalan kayo sa royal decree. You belittle the capacity of the Queen. Minaliit nyo kasi ang kakayahan ni Queen Helen. Hindi nyo namalayan. Ang iba sa inyo ay hawak namin yan. Hindi makalabas yan. Akong nagtatago niyan. Salamat po. When you kept me, what is in your heart? Just to keep me because para hindi ako makalabas na makapagsalita ng katotohanan? Or just keeping me because you have your own interest? You have your own platform. As I told you, God, Allah, has His own way. Dito nakikita natin ngayon. Lahat ngayon. Simple lang ang hinihiling ko sa inyo. Let's drink into it. Mamuhay na naaayon sa family code. Ang pamilya ang mas mahalaga. The family is the basic component of a society. And the community and the barangay, dyan ang focus ko ngayon. Gusto ko i-elevate naman muli, ang dignidad ng bawat Pilipino na inaalipusta ng ibang country. Napapansin nyo ang passport? Kapag Pilipinas holder ka, maraming ayaw tumanggap na mga countries sa inyo. Bakit? Because nawala na ang tiwala ng ibang nasyon dahil nakasanayan na nakikita nila sa ibang bayan magnanakaw. Iyon ang kanilang mga akusasyon. Scammer, marami ngayong nakakulong, lalo na sa Saudi. Dahil sa so much collection of money, nag-research na po kami niyan. Kaya nakukulong yung mga ibang OFW na pararatangan dahil nga sa mga kasama ng so much illegal business na sila mismong napapahamak. Ngayon, ano ang prioridad after na tayo ay nadeklara? Ngayon nagtatanong sila, kaya nga nakakaano din eh. We had been operating as parallel government since 2015. Huwag niyong ipagpilitan na mag-akyat kami. Iintahin namin na kayo ang bumaba dahil wala naman kayong otoridad. Kahit saan anggulo, kahit sa United Nations, kahit sa International Criminal Court tayo magkitaan. Pero ang sovereign court is over and above to all these major agencies kasi yun ang kanilang sovereignty na ginamit. The British North Borneo, the Maftalindo, 1963. The oil and gas and deuterium, the buried asset from Philippine Islands, the land and properties
na inangkin ng iba. Kawawa talaga ang Pilipino. Nagiging tanga sa paningin ng ibang nasyon dahil nga hinayaan ng mga politiko na sila lang ang kilalanin at sadyang magiging alipin lamang ang maliliit na tao dahil ang politiko, walang politiko kung walang alipin. Masakit, di ba? Sa ibang bayan, inuuna ang sambayanan dahil walang country, walang liderato na politiko o militar o gobyerno na politiko kapag wala ang sambayanan. Kaya nga to become a member of the United Nations, tinitingnan yung population. Kaya ang ginawa ng Lolo sa Brunei, kaya nga maging mataas kayo, Brunei, without Tunku Abdul Rahman, you were never a country at all. It was the grandfather Tunku and Elizabeth of England gave you your country. So as the 54 countries ng Commonwealth. At now, ang buong mundo, the United Nations. Now, you just tell me, do you think ganyan lang si Queen? It was the destiny that I will be spelling out the truth right in front of you. Ngayon, magiging matigas kayo, okay pa rin. Let the people decide. Ngayon, total, hindi nyo naman makukuha ang pera kailanman eh. Yun ang sabi. Hindi ako ang may sabi niyan. What do you think will happen to you if you continue denying the fact that there is the rule of law of the royal family in the Lupasug Empire and in the Philippines island? Magugutom tayo lahat. Now, ang galing nitong mga kutsakero na sinasabi ko, nangungutya, kutsakero tawag ko dyan. Yung nanghahamak ba, na sa kaliitan ng kanilang utak, madali sila magsabi, tingnan natin kung siya nga yan. Hindi nyo man lang inisip, yung may nagawa ba kayo to stop the war in Sabah? May nagawa ba kayo to stop the war in Zamboanga? May nagawa ba kayo? Hindi ako nagbubuhat ng silya ko. Nasa combat zone ako. Kasama pa ang radya. Kayo ba naintindihan nyo yan? The conspiracy is the highest form ng kasalanan ng buong mundo. Konspirasiya. Namuhay tayo sa konspirasiya. Namuhay tayo dahil sila ang liderato. Wala tayong kalaban-laban dahil kontrolado nila mismo, pati Korte Suprema. Lahat ng mga lawyers, binabayaran. O pasensyahan, bato-bato sa langit, matamaan huwag magalit. Sinong inuuna natin ngayon? Bakit natin natanag ang URPAPO? Dahil yan ang ginamit ng OPAPRO. Ang otoridad, kasi gagawin na naman nila, i-implementa ang vaccination. Thank you, Kabal. Thank you, leaders that have suppressed and oppressed us. Na lahat na lang ng panggigipit gagawin nila para hindi tayo matutuntun. Pero sila ba nagtagumpay? After 27th na na-debunk ang claim ng Sultan Sulu. Kaya galit kayo, kahit anong gawin nyo, kahit gamitin nyo pa ang United Nations, kahit gamitin nyo pa paulit-ulit ang Santo Papa. Inakita ko yung mga pictures nyo nang pumunta kayo doon eh. At kayo rin ang nagpapunta
kay Santo Papa sa Leyte. At ako'y pasasalamat sa inang Buhawi dahil hindi kayo nagtagumpay sa inyong karumal-dumal na intensyon na patayin ng Santo Papa at ipapataw ang kasalanan kay Queen Helen at kay King Mamay. Ako po ay ginabayan ng inang Buhawi para mapauwi ang Santo Papa na walang galos o walang nangyari. Noon pa man sinikap na ninyo na maaprubahan ang BARM ng Vatican gamit ang mga relihiyoso. Subalit, nagtagumpay ba kayo? May paraan ng Diyos. May kagustuhan ng Diyos na mangyari dito sa lupa. Na yan ang hindi niyo mahahawakan kailanman. Kaya nga maraming nagtataka. Sabi nga nila, ano ang sikreto ni Queen? That despite of all this, operating with nothing, is just the mercy and the compassion of God that I survived together with the King. Kaya kayo, SIC is a legal, procedural mechanism ni Queen para masabi ko na protektado ko kayo. Kung ayaw ninyo, wala namang problema. Punitin nyo yan. Guntingin nyo yan. Pero sa mga taong naniniwala, salamat. Nakikita nila nang dahil diyan, nagkakaroon sila ng lakas loob na bandang huli, may benepisyo sila na matatamo. Paano? Di ba kayo may national ID? May passport? Lahat ng ID? Meron kayo. Meron pang mga ID na pinapakalat. Picture ni Bongbong mismo, ni Sarah. Tag 300, 400, 500 ang bayad. Hinuhuli ba sila? Hindi. Dahil ang sabi nila, ang GCash diretso kay Bongbong. Ay hindi ko na yan hawak. Bahala na kayo dyan. Pero meron ba sa hanay ng mga Interpol natin na umaayos niyan? Bago nyo kami pakialaman, we are laterally in coordination with your agencies. Besides, you are still liable because I am still the queen of the Philippine Islands. That is the difference. The more you delay the recognition after Black Fatima in May 13, which you promised, how come Bongbong doesn't know anything about me? You are all wrong. Bongbong listens to me. Hi, Bongbong. Hi, President. How do you feel if you are in my shoes? Kung ikaw kayang inutusan ng mga lolo natin, can you fight as I do? I doubt. Because you are operating in the council we're in, you cannot make a word or a defense at all. Sorry to say, but the more that you delay your decision, this will entail a lot of problems to you mismo. Ang iniwan ni Lola sa akin iba, at iba rin kaya ang pagkaintindi niyo. Wala akong iniiwanan. Tandaan niyo yan. I have still my respect. Kahit kayo, 7 phases of Marcos. Kaya nga sinisikap ko na maibsan yung mga victims ng martial law.
Hindi kayo naawa sa akin na ako yung binabalikan? Itong nakakatuwa. Kwentuhan lang tayo. Galit na galit ang mga tausug sa akin at kay Radya. Dahil nga, minumungkahi ng barm na sirain ako at si Radya. Dahil simulat sa pulhawak na sila ng Vatican. How could you explain to me then that you report to Vatican? Because the Sultan that you have recognized and the government recognition is Sultan Fidel V. Ramos, of whom na gumawa pa kayo ng lineage ninyo. Itinalaga si Mojoy Lailtan Kiram, which is on the basis of the claim. You used the lineage of Jamalul Kiram II, which you do not know either who is Jamalul Kiram II. Hindi siya ang namatay in 1936. Buhay siya in Brunei. And he died in old age. Permancha sa Hibol Ray. And in Maimbong sa Hibol Gari Abdurrajak. Diyan pa lang technical na kayo. And yet, gumagawa kayo ng inyong lineage. Pinipresenta nyo na kami, meron kaming lineage sa United Nations itself. Sayang lang. Ngayon, ginagawa nyo akong kahiya-hiya, babalikan lang kayo ng tadhana. As I told you, divine justice shall be implemented. You cannot deny the fact that I am born a winner. Iyan ang inggit! Yan, kung bakit kayo lahat nagkakandalaitin ng galit. Dahil ang inggit ganito, number 1, meron kasi ako na wala kayo. Anong meron ako? Ang pagmamahal ng Diyos Ama, ng Allah, ng mga lolo sa akin. Kaya ako ang pinili na umupo bilang Queen Universum Magnum. Oh, yan ang kinainggitan ninyo. Spiritually, you will say that kayo yan at kayo ang iluluklok as queen. Okay. Pero dadaan kayo sa butas ng karayom. Do you know the layers of the 7 Magnum going up and the layers below in the Lemuria? The layers in my right, the layers in my left? If you know that rule, then you can survive. But you can never get away my crown. And thank you for my sister. Lahat kayo, Princess Maya, we are all the targets of inggit, jealousy, that has never been eradicated in the lives of the human being. Jealousy. You become jealous, that's why you destroy me. You destroy the king. Simulat sa pool, hindi na ninyo makukuha ang kamaksuran dahil hinawakan na iyan ng mga lolo. I am here to implement. And thanks for the Secretariat, Dato P, you are listening to me. Sometimes, so much tiredness, pagod. Pero nung pinaratangan akong unggoy, ay, kawawa naman. Kawawa naman si Kuya Radya. Lahat naman ito, malulusutan natin. Pero yun nga ang kasabihan, inggit lang sila. Mamatay na lang sila sa inggit dahil hindi nila makuha
that I have my backup. If you can only see the beauty inside of me, if you can only penetrate the inner self of me, you will love me. Because no one has ever done at my era, nasagipin kayo. Now, the Royal Decree 115 is the subject of the entire world now. Are you going to accept? Buhay iyan. May DNA iyan. And recognize ng United Nations iyan. Kilalanin niyo ba o hindi? Because you are liable into it. That's why I am implementing the sovereign identity card na yan ang inaayos natin para malaman natin kung kayo ba ay sa kaharian ng kaliwanagan o doon kayo sa kaharian ng kadiliman na magpahanggang ngayon ay nagpapatronize ng implementasyon ng bakuna kasama ang ating mga liderato ng kabal. Mamili na lang kayo, dalawa naman lang ang daanan. Ang inuutusan na kapatid na nasa kabal, si Alnas bin Abdul Ghaffar na ngayon alam na ng Malaysia kaya na-debunk ang claim ng 14.9. Masakit, di ba? Masakit yan. Because I cannot let out the lie to prosper and have this lived 1,000 years again. As I look up the sky kanina, grabe ang araw, pulang-pula. The red sun appeared again. And before my eye, I really asked the King of the Sun to guard and protect the entire humanity. As today, tonight, the supermoon appears, wherein the sun and the moon still has the power and authority because they are our ancient ancestors guarding this element. Lahat kayo na nakikinig, alam ko na mahirap minsan magsalita ng patalinghaga. Subalit ako nagsasalita. Napansin mo yan, DP? I don't have to prepare. Hindi ko kailangan ilagay kung anong isasalita ko. And thank you, Lolo. Dahil wala ng authority. Wala gayon. Authority sa authority daw. Sabi nung aking kaibigan namang yan. Wala na sila authority. Mahal na Reyna. Tama. Wala kayong authority. Even the military has to listen by now. Sa bagay, wala na rin kayo sweldo. Paano kayo mag-imprenta? Saan kayo kukuha? Doon sa mga dollar na binayad sa drugs? Doon sa dollar na kinuha ng 10 billions ni Kuya Raja? When you establish the Abu Sayyaf group, the 10 billions US dollar na dinala ni Queen Mama, sa Sabah. Ayaw niyong ipakita si Kuya Raja sa kanya. Pero anong nangyari? Kaya nga, minsan, naaawa din ako sa kanya. The heart, and today, is very memorable sa aming dalawa. September 9, 2009. September 29, 2009. The heart and soul of the grandson of Malaysia, of Philippines, of Indonesia, of Singapore, Brunei, Philippines, England, has finally risen up as the king of Southeast Asia. And as the queen of the Philippine Islands,
the Queen of the Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Brunei. And as the Queen of the Universum Magnum, I see to it that all the funding that belongs to the people as beneficiary of the asset that has grown and ballooned in the entire world will be given to the majority poor. Lahat ng inalipin ng politiko ay benipisyaryo ng kayamanan ng ating mga lolo. Apo Lakay is the owner because that is his destiny as mandated by the divinity, by the seven Maktum. And that is his role. You keep on denying that? You people in the government, you military, you grow hunger. You live hungry. Gugutumin kayo ng sarili ninyong paniniwala. Dahil mas minanais ninyo yung mamuhay kayo since 1986. Kaya nagpapakamatay kayo. Secretary Anyo, matagal na tayong hindi nag-uusap. Pero kinakausap ko kita. Visit our office. Lahat kayo. Mismo General Saban, you have your reason to be there? Then let's talk. That's all I know. Enough is enough. Apo Ramos, nung buhay pa yan, kahit itago nyo pa yan, kahit patay yan o buhay, whatever, told me one thing. Queen, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. That was the last. Namatay yung aking emisaryo na poison lang naman. Bakit? Because there is truth in what I do. Because he was the sultan na ginawa nila, claiming the throne of the Sultan of Sulu and North Borneo. That's why all of these claimants, tinitingnan ko ngayon ang mga pangalan muli. At nang mailabas na nga dahil doon sa korte ni Gonzalo Sampang ng Madrid. Pero kailangan pa ba? Nakakahiya kasi isipin. Binigyan ko na kayo ng coordination in 2009. Pero ang ginawa ninyo, dumiretso pa rin kayo sa Sabah standout. E di mas lalo kayo na bingkok. Suportado po yan ni Brunei. Sultan ng Brunei. Hindi na kontento. Dumiretso sa Zamboanga standoff. Suportado ni Johor Sultan. May pruweba kami eh. Anong magawa ninyo? We are at the war zone. Subalit madaling nakalimot itong mga MNLF na biktima na sinisipa yung kababaihan. But Queen bravely faced yung mga pulis na abusado na inutusan mismo ni Mar Rojas at ni Aquino na hindi nila alam nandoon lang ako sa kabila. Nung inatake yung isa, dali-dali nilang dinala paalis ng Zamboanga dahil mabibisto kung sinong presidente na nag-uutos. Ngayon, sa 44 Sapmen, may mga picture po ako niyan. Nandoon po sila General Pavilion. Nandoon yung Amerikano. Sino nagpapasok noon? If not for the office of the Malacanang, who is themselves as the claimant? Because pinahiram nga ang otoridad sa opisina ng presidente, sa opisina ng prime minister, sa opisina ng president ng Indonesia, ng sultan ng Brunei. Ngayon, sabihin niyo pa sa akin, may kasulatan nga po yan eh. Ngayon, you ask me for that? Open the archives.
open the capsule. Pero no need for you to do it. Dahil inaayos na yan ng parallel government. Anong magawa ninyo? Itapos na ako. Kayo harang ng harang. Ako naman, implementa. Or papo, royal family under now the consolidator movement of Mactilindo 2023. I support you, DP. Be strong because maraming nag-aabang sa iyo para tulungan ang bawat isa. Maraming salamat